mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is December 12, 2025 at tayo ngayon napapunta dito yun sa may Dairy Queen sa may SM Valenzuela, Karuhatan, Valenzuela po yan. At dadalhin ko natin sa may Afford Drugs and sa may General Merchandise sa may Road 1, Marulas, Valenzuela po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Ano po? Makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan. Yan ang mga headlines. Narito po ang mga detalye. Inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbibigay ng gratuity pay sa mga contract of service at jobs order workers ng pamahalaan ngayong taon. Yan ay bilang pagkilala umano sa kanilang pagsusumikap at mahalagang papel sa paghahatid ng serbisyo sa gobyerno. Sa ilalim ng Administrative Order No. 39 na nilagdaan itong Disyembre 11, December 11, kwalipikado ang mga manggagawa na may net of service na hindi bababa sa 4 na buwan hanggang December 15 na makatatanggap ng gratuity pay na hindi hihigit sa 7,000 pesos. Ang mga empleyado naman na nakapagbigay ng mas mababa sa 4 na buwan na serbisyo ay makatatanggap ng prorated gratuity pay. Para naman sa mga nagserbisyo ng may 3 buwan at mas mababa pa sa 4 na buwan ay makatatanggap ng hanggang 6,000 pesos. Ang may 2 buwan ngunit mas mababa sa 3 buwan ng serbisyo ay makatatanggap ng hanggang 5,000 pesos at para naman sa mas mababa pa sa 2 buwan na serbisyo, makatatanggap ng hanggang 4,000 pesos. Saklaw ng utos ang mga kawani sa national government agencies, state universities and colleges, government-owned and controlled corporations at local water districts. Sisimula ang pagbibigay ng gratuity pay sa December 15. Magpapatupad naman ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng pansamantalang regulasyon sa price surge o sa pasahe ng Transportation Network Vehicle Service o TNVS para sa holiday season. Ayon kay LTFRB Chairperson Vigor Mendoza, nag-issue sila ng bagong memorandum circular tungkol dito kaugnay sa adjustment at kaltas sa surge pricing na magiging epektibo simula December 17 hanggang January 4, 2026. Ayon kay Mendoza, nakikinig at nararamdaman nila ang mga hinaing ng nasa TNVS sector at win-win solution ito para matugunan ang sentimiento ng mga pasahero at TNVS drivers. Sa ilalim ng memo, ang adjusted surge pricing ay hindi dapat na lumagpas sa B plus C TNVS fare matrix kung saan ang B patungkol sa per kilometer rate habang ang C per minute charge ng TNVS. Para naman masulit ang kita ng TNVS drivers, ang Transport Network Companies o TNC ay hindi dapat mangolekta ng anumang share, komisyon o magpataw ng service fee mula sa surge price ng TNVS fare. Pinag-aaralan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga hakbang para mapigilan ang pagkakansela ng booking ng mga driver ng Transport Network Vehicle Service o TNVS. Kasunod ng anunsyo ng LTFRB na papatawan ng parusa ang mga TNVS driver na magkakansela ng booking ng mga pasahero. Ayon kay Ronald Gustilo, National Campaigner ng Digital Pinoy, ilan sa mga hinaing na mga driver ng TNVS ay ang malayo nilang distansya sa mga nagbubook na umuubos sa kanilang oras at gasolina. Dahilan naman ito kaya nagkakansela ng booking ang ilan. At dahil dito ay minungkahi ang pagkakaroon ng mas malapit na distansya ng booking radius para sa mga pasahero at ang paglalagay ng auto-accept sa mga app para hindi magkansela ang mga driver. Sinabi rin ni Gustilo na suportado nila ang mga ipinataw na parusa ng LTFRB pero kanyang nilinaw na nais lang nilang matiyak na mayroong masasakyan ng mga pasahero at matutugunan ang suliranin ng mga driver.
Pa sa alas 10 ng gabi, sinampahan ng patong-patong na reklamo sa Office of the Ombudsman si Vice President Sara Duterte kaugnay ng 612.5 million pesos na confidential funds na umano'y maling ginamit o nilusay. Dahil mga reklamo sila Father Flaviano Villanueva, Father Robert Reyes at iba pang kasama mula sa civil society groups at mga taga-simbahan. Kabilang sa reklamong isinampa ang plunder, bribery, malversation, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Kasabay nito, hiniling din ang grupo sa Office of the Ombudsman na silipin ang bank accounts ni Duterte kung saan talaga napupunta ang confidential funds. Maliban naman sa Vice Presidente, inireklamo rin ang 15 opisyal ng Office of the Vice President at Department of Education. Matatandaan na nagsagawa ang Kamara noon ng investigasyon ukol sa confidential funds ng Vice Presidente at matapos nito, may mga naghain ng impeachment complaint laban sa kanya sa ngayon. Isa sa ilalim umano ng Ombudsman sa evaluation ng mga reklamo bago isalang sa fact-finding investigation. Inimok naman ni House Committee on Human Rights Chairperson Bienvenido Abante ang Kamara at Office of the Ombudsman ay imbestigahan ang mga alegasyon ni Ramil Madriaga laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Abante sa isang pahayag na seryoso at detalyado umano ang mga isiniwalat ni Madriaga sa kanyang sinumpaang salaysay. Laban din na sinabi ni Madriaga sa kanyang salaysay na nagmula umano sa operasyon ng Pogo at iligal na droga ang perang ginamit sa kampanya ng Vice Presidente noong 2022. At dahil dito iginit ni Abante na ang pagtanggap ni Duterte ng pera mula sa Pogo at droga ay mayroong implikasyon sa seguridad ng bansa gaya ng Pogo na konektado sa China. Dagdag ni Abante nagkakataan ng Office of the Ombudsman na magsagawa ng Hindi dapat na nagiging kamuti ang mga ganyang non-driver. Ang laki ng dala nila eh. para alamin kung may katotohanan ba ang mga sinabi ng Madriaga. Inireklamo naman sa Office Kasi of the dapat, ang Ombudsman ganyan, hindi dapat plunder at magpapaigis-igis graft. yan. Surigao del Sur, Laki-laki District Ang laki nun. Representative Romeo Momo Sr. At actually, ganyan talaga, nasa training. 1.4 billion pesos na halaga Kung dadaan ng ka talaga sa ano, kasi proyekto ng bumulo- kongresista at bumulutang maging ng kasi Surigao yung na Suez pagkaano ng Corporation Pilipino na pagka ganyan na. konektado at ng kanyang pamilya. Hindi rin talaga nasusunod lahat ng ano Ilang eh. flood control projects, farm to Mga market roads, nasa at iba pang training. proyekto sa probinsya. Kasi yun Sa daw. reklamo ni Attorney Mary Helen Colinar Zafra, Although yung iba talagang isang ano, manong taga Surigao, natuklasan niya dumadaan sa mabilisang proseso. at ng kanyang pamilya sa mga proyekto. Katamang complainant ang ilang pari ng Simbahang Katoliko sa inihaing reklamo sa Office of the Ombudsman. Sa inilabas naman na pahayag ni Momo, nilinaw niya na walang conflict of interest sa kanyang trabaho bilang mambabatas. Walang umano itong katotohanan, lalo pat matagal na siyang nag-divest mula sa Surigao La Suerte Corporation at hindi na konektado doon. Wala rin naman ang kontrata ang SLSC sa kanyang distrito at mismo mga taga Surigao del Sur ay kaya itong patunayan. Malinaw man ang politically motivated ang mga inihaing reklamong ito laban sa kanya at nakahanda niyang sagutin ang lahat ng mga reklamo laban sa kanya maging sa kanyang pamilya. Liniling na ng National Bureau of Investigation o NBI sa Interpol na ilagay sa red notice si dating Congressman Zaldico. Ayon kay Palmer Maliari, tagapagsalita ng NBI, iniraan nila ang request sa Philippine Transnational Crime. Sa sandaling maaprubahan ito, ipadadala ang red notice sa lahat ng member countries para ipaalam na may warrant of arrest laban kay Ko. Ang Interpol red notice ay isang global alert o pag-alarma sa mga law enforcement personnel para hanapin at arestuhin ang isang tao na nasa ibang bansa na sangkot sa mga krimen. Una nang idineklarang pugante ng Sandigan Bayan ng Kongresista at sangkot umano sa manumalyang flood control project. May mga nakuha namang pera at dokumento na may kinalaman sa flood control project sa sinalakay na condo unit ni dating Congressman Zaldico sa BGC sa Taguig. Nakuha umano ito sa dalawang vault sa loob ng condo unit habang wala namang laman ng isa pang vault na may indikasyong pinuwersang buksan. Bago
dumating ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Ike Palmer, mangyari tagapagsalita ng NBI, mayroon ding mga pangalan sa mga nakuhang dokumento. Sasalang pa umano mga ito sa validation at titingnan kung tutugma sa mga naunang dokumento at sa mga pahayag ng mga witness o testigo. Nais sa katuparan ng NBI ang pagsalakay sa condo unit ni Ko sa bisa ng search warrant mula sa korte. Samantala, nagtapos na ngayong araw ang deadline para sa pagsusumite ng counter affidavit ni Ko sa isa pang reklamo na iniimbestigahan ng Department of Justice kaugnay sa flood control project sa Bulacan. Ayon sa DOJ, pagtapos nito, submitted na for resolution ang complaint. Binigyan na ng Department of Justice o DOJ si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara ng Provisional Admission sa Witness Protection Program. Matatanda ang nagsuri si Alcantara sa DOJ kamakailan ng 110 million pesos na bahagi ng pakinabang niya sa manumalyang flood control project. Inaasahan na magsasaulihan pa siya ng balanse na 200 million pesos sa susunod na linggo. Prosecutor General Richard Anthony Padulyon sa ngayon under evaluation pa ang application para maging witness sina dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza. Malilimang kahon ng mga dokumento kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control ang dinala ng Philippine National Police sa Independent Commission for Infrastructure. Ito na ang ika-4 na batch ng mga posibleng ebidensyang itinurn over ng pulisya mula sa kanilang field validation. Kabilang dito ang mga dokumento ng Alpha and Omega General Contractor, St. Gerard Construction, St. Matthew General Contractor, at Silver Wolves Construction Corporation. Una nang sinabi ni ICI Executive Director Attorney Brian Osaka na kabilang sa mga laman nito ang mga bid documents. Samantala, kinumpirma ni Commissioner Rogelio Singson na November 14 pa siya nagsumite ng irrevocable resignation kay Pangulong Bongbong Marcos. Nagtanungin kung may maire-rekomenda siyang kapalit. Sinabi ni Singson na wala naman siyang karapatan o otoridad sa gawin ito. Epektibo ang kanyang pag-istiyo sa December 15 ang huling araw ng pagsasagawa ng hearing ng Independent Commission ngayong taon. Personal namang binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang ilang pangunahing daluyan ng tubig sa Bacolod City, kagaya ng Mabolok Creek sa Barangay 2. Dapat din ang nilunsad ng pamahalang lungsod ang Oplan Kontrabaha na nakikitang solusyon laban sa pagbaha na nagiging perwisyo sa mga residente lalo na sa mga naninirahan sa mga flood-prone area. Kabilang sa mga iminungkahi ng LGU ay ang regular na dredging at cleaning operations sa mga ilog at creek para mapabuti ang pagdaloy ng tubig sa mga iyon tuwing umulan. Kasama ng Pangulo sa pag-iinspeksyon sa mga daluyan ng tubig sa Bacolod City si DPWH Secretary Vince Dizon. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Silvin Plus Zero. Health Stop and Unity Gap, magsilid araw-araw. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng BioFlu Tablet. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. Yung sa kaliwa mo, yung malaki pong yelo, sa kaliwa. Pwede po kayo sumampa dyan. Magpantay amay, yung sa isang kaliwa. paalala mula sa Ito? Liver Pwede Prime. po kayo sumampa. Sunog sa isang residential area sa Mandaluyong City, kontrolado na. Ang report mula kay Olan Bola-Olan. QRPH Pagkita na ng under control ang sunog sa mga kababayan sa Victoria Street, Barangay Pleasant Hills, sa Mandaluyong City, pagkiyang alas 9 ng gabi. Nagsimula nga po ito sa alas 11 o pasado alas 6 ng gabi kanina ng mga munisipyo sa mga alama. Sa ngayon, nagpapatuloy ang mga pinapaparesan ng mga tauhan ng nearby protection ng ilang patrol at sinupang tuloy ng mga pula. Ang sunog, inaalam pa kung ilang bahay ang nasupok at yung ilang pamilya ang apektado ng insidente. At sunod na pagkikipagdali ng trapiko, ang sunod pagkakatanan sa magdami ng parami ng Shop Boulevard. Alam na rin, ang pinagkakaroon ng realidad ang nasupok. Balo, ang report ako si Oleg Bola ng GNA Sutarab. Ito, Katros to. Double check mga gamit ko. Health Stop and Unity Gap, magsilid araw-araw. Ang balitang ito ay ihatid sa inyo ng BioFlu Tablet. 2 or more symptoms?
Baka flu na yan. Ibayot flu na. Ang balitang God ito bless ay po. ihatid sa inyo ng River Prime. Magbalik Yes, sinadrop na natin sila. So maraming salamat po. God bless. Paalam po.